Sa isang banda, lahat ng miyembro ng angkan ay ipinagmamalaki si Hang. Kahit na siya ay ipinanganak na may Taiyin Chi blockage, siya ay isang matured at maalalahanin. Kaya naman, lahat ng tao ay nakasimpat siya sa kanya. Paminsan-minsan, ginagawan niya ng maanghang na sabaw si Heijen. At para bang ang 8 taong gulang na si Hang ay matanda ng mag-isip dahil ito ay sobrang maalalahanin kay Heijen. Tuwang-tuwa si Heijen na makasama niya si Hang at naisip niya na ang kanyang kaligayahan ay magtatagal. Ngunit isang araw, ang lahat ay biglang nagbago. Si Hang ay naging magagalitin dahil kinakailangan na nitong uminom ng gamot araw-araw. At isa pa, ayaw na ni Hang makihalubilo sa kahit na sino sa kanilang angkan. Kaya naman, tuluyan nang tumalikod ang ama ni Hang sa mga ginagawa nitong kalupitan. Ang lahat ng mga tao ay bumubulong kay Heijen noong nagsimula nang mawala ang moralidad ni Hang na si Heijen ang magiging pinuno balang araw. Sa oras na iyon, walang ideya si Heijen kung bakit nangyari ang mga ganoong pangyayari. Ang tanging hiling lamang noon ni Heijen ay ang bumalik si Hang sa dati nitong pagkatao at makipaglaro ito sa kanya tulad noong mga nagdaang araw. Bago pa man sumapit ang pagbabalik ni Yigang sa Ruby Training Hall. Sa tingin ko, medyo mabaho sa lugar na ito, sabi ni Heijen. Sa aking palagay, ang iyong naaamoy ay nagmula sa niluto niyang Master Yigang kanina pagkatapos niyang magsanay, sagot ni Ji Pyong. Si Hang, nagsasanay siya dito, tanong muli ni Heijen. Oo, siya ay halos 1 buwan nang nagsasanay dito, sagot muli ni Ji Pyong. Naalala ko ang amoy na ito, katulad nito ang amoy ng wonton soup na niluluto noon ni Hang para sa akin, sabi ni Heijen sa kanyang isip. Naisip muli ni Heijen na kung natututo na muling magsanay ng martial arts si Hang, maaari na silang makabalik sa dati. Pagkatapos tawagin ni Heijen na Hang as si Yigang, naisip niya na paano siya nakagawa ng ganoong pagkakamali. Kaya naman, naisip din niya na kinakailangan niyang itama ito. Hang ang dahilan kung bakit kita tinawag na Hang ay dahil, putol na sabi ni Heijen kay Yigang. Naisip naman ni Yigang na inaakala niya, lahat ng tao ay galit sa kanya. Ngunit, siya pala ay nagkamali, ikaw ba ay matanda na para tawagin mo akong Hang Tawagin mo akong Hang, sabi ni Yigang kay Heijen, sige. Hang, sabi muli ni Heijen, sige, bakit mo ako pinigilan sa aking pag-alis, tanong ni Yigang kay Heijen. Kasi naisip ko, bakit hindi tayo maglaban gaya ng ginagawa natin noon? Medyo matagal na din ang lumipas Hang, sagot ni Heijen. Pinagtatawanan mo ba ako ngayon, tanong muli ni Yigang. Ha, hindi, bakit ko naman gagawin iyon, sagot ni Heijen. Paano mo naisip na magsanay kasama ako kung hindi ko man lang magamit ang aking panloob na chi? Sa aking palagay, nais mo lamang maghiganti sa akin, sabi muli ni Yigang. Maghiganti, walang ganoon, hindi yun ang ibig kong sabihin. Dahil nagsasanay kami ng Qinggong ngayon, naisip ko na hindi na natin kailangang gamitin ang panloob na chi, sagot ni Heijen. Salungat sa aking unang impresyon sa kanya, siya ay isang mapanlinlang, sabi ng matandang lalaki. Bata pa siya kung tutuusin, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Naalala mo ba ang Capture the Goblin, ang bagay na itinuro sa atin ni Ama noong bata pa tayo? Iyon ang pagsasanay na gagawin natin ngayon, sabi ni Heijen kay Yigang. Hindi ba't iyon ay isang laro, sagot ni Yigang, sa aking palagay, ang training method na aking ginawa ay nakapasa, sabi ng matandang lalaki. Ang Capture the Goblin ba ay isang training method, tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Oo, sagot ng matandang lalaki, kahit ano pa man iyan, hindi tayo ang magdedesisyon, kailangan nating kuhanin ang permiso ni Grandmaster Nung Ji Pyong dahil siya ang namamahala sa iyong pagsasanay, sabi ni Yigang kay Heijen. Sige, sagot ni Heijen, naisip naman ni Yigang na nang dahil sa galit sa kanya si Ji Pyong,
Siguradong hindi ito makakapayag, magiging kapaki-pakinabang para kay Young Master Heijen kung si Young Master Yigang ay sasali sa aming pagsasanay, sabi ni Ji Pyong. Nagulat naman si Yigang sa sinabi ni Ji Pyong, nang dahil sa pumayag na si Grandmaster Nung Ji Pyong, wala na tayong magiging problema, sabi naman ni Heijen. Ha, teka lang, sandali, sabi ni Yigang at hindi nito maintindihan kung ano ang kanyang gagawin. Naisip naman ni Ji Pyong na sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, malalaman niya kung itinatago ni Yigang ang kapangyarihan nito o hindi. Paano kung mag-aaway kayo, maaari kong ituro sa iyo kung paano pag-aanin ang iyong katawan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Parang nais ni Grandmaster Nung Ji Pyong na ako ay tapakan. Ganoon pa man, paano kung magagawang manalo laban kay Heijen, tanong muli ni Yigang. Ang Qinggang ay literal na makakatulong upang mapagaan ang iyong katawan. Hindi ka pa ba nagsasanay na ingatan ang iyong katawan sa loob ng isang buwan? Kung magagawa mong kimkimin ang intensyon na lipulin ang iyong pag-iral, magkakaroon ka ng pagkakataon. Hindi ko ito nabanggit sa iyo kanina dahil hindi ako sigurado. Pero, bibigyan kita ng implikasyon para pahabain ang iyong buhay kung mananalo ka, paliwanag ng matandang lalaki. Medyo napaisip naman si Yigang sa mga sinabi ng matandang lalaki. Posible ba talagang magawa ko ang lahat ng iyon, sabi ni Yigang sa kanyang sarili. Sige, maglaro na tayo ng Capture the Goblin, sabi ni Yigang kay Heijen. Talaga ba? Sagot ni Heijen, katulad pa din ba ng dati ang mga patakaran, tanong ni Yigang. Oo naman, naka-blindfold gaya pa din ng dati, sagot ni Heijen. Maaari lang siyang maging mas tapat sa kanyang sarili. Sa aking palagay ay gusto din niyang maglaro, sabi ng matandang lalaki. Kung handa ka na, tayo ay magsisimula na, nakangiting sabi ni Yigang. Si Heijen ay isang henyo na kinilala ng mga matatanda. At sa malamang, siya ang magiging pinakamahusay sa mundo balang araw. Mananalo ba ako sa kanya gamit lamang ang aking Taiyin Meridian? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Sa pamamagitan ng paghusga sa kanyang anino, siya ay mukhang medyo sanay na. Ngunit kung ang batang iyon ay isa sa karamihan, ikaw, na aking pinili ay isa sa isang uri at pinakadakila sa lahat. Ituro mo sa iyong nakababatang kapatid ang pagkakaiba ng heaven and earth, sabi muli ng matandang lalaki. May kasabihan sa aking dating tahanan bago ang aking muling pagkakatawang tao. Walang nakababatang kapatid ang nakakapantay sa kanyang nakakatandang kapatid, sabi ni Yigang. Hindi ako sumasang-ayon sa kasabihan na iyan, walang nakababatang kapatid ang nakakapantay sa kanyang nakakatandang kapatid. Seryoso ba talaga? Sabi naman ng matandang lalaki. Mas matanda ba sa iyo ang kapatid mong lalaki? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Ang nakababatang kapatid ay maaaring matuto sa mga pagkakamali ng kanyang nakatatandang kapatid at magiging mas higit pa dito, sabi muli ng matandang lalaki. Para ka talagang bata, sabi muli ni Yigang, hayaan ninyo munang ipaliwanag ko ang mga patakaran bago kayo magsimula, sabi ni Ji Pyong. Hindi ba dapat ay ipunin namin ang mga lagayan ng red beans at tamaan ang isa't isa habang nakapiring ang aming mga mata at nakatali ang mga kuliling sa aming baywang? Tanong ni Yigang kay Ji Pyong. Para sa kapakanan ng inyong pagsasanay, dinagdagan ko ang antas ng kahirapan nito. Hindi kayo gagamit ng mga kuliling, at binalot ko ng balahibo ng kuneho ang red bean pouch para patahimikin ang ingay nito. May 5 pouch sa kabuuan, ang unang makakakuha ng 3 puntos ang siyang mananalo. Kapag naghagis ka ng pouch at nataman ang iyong kalaban, ito ay magiging 1 puntos. Kung magagawa mong tamaan ang iyong kalaban habang may hawak na pouch ang iyong kamay, ikaw na ang tatanghaling panalo, paliwanag ni Ji Pyong. Matagal-tagal na rin noong huli tayong maglaro ng magkasama ng Capture the Goblin, sabi ni Heijen kay Yigang, 6 na taon na ang nakakalipas,
naiyak ka matapos kitang tamaan ng pouch. Sabi naman ni Higang, hindi ko na iyon gagawin kahit kailan. Sabi muli ni Heijen, sige ba? Ingatan mo ang iyong ilong. Sabi muli ni Higang, magsimula na tayo. Sigaw ni Ji-pyong at itinaas nito ang kanyang kanang kamay bilang hudyat ng panimula. Naisip ni Heijen na ipapakita niya ngayon kay Higang kung gaano nakalaki ang kanyang ipinagbago. Agad na naghagis si Heijen ng pouch at tinamaan nito si Higang sa may bandang dibdib nito. Ito ay nangangahulugan na mayroon ng isang puntos si Heijen. Ipinagmamalaki ni Ji-pyong si Heijen dahil sobrang laki na ng ipinagbago nito at nalampasan na nito ang kakayahan ni Higang. Nang mga oras na iyon naman ay ginagamit na ni Higang ang kanyang Taiyin Meridian. At ang unang hakbang na ginamit nito ay ang Heaven and Earth Split. Si Heijen ay medyo naguguluhan dahil mayroong ingay na nagmumula sa isang direksyon. At ang ingay na ito ay nagmumula kay Higang. Bumato muli si Heijen ng pouch sa kinaroroonan ni Higang. Sinubukan naman ni Higang na saluhin ang pouch na ito. Ngunit, hindi siya nagtagumpay. Tinamaan pa din siya ng pouch sa kanyang bandang likuran at ito ay nangangahulugan na may ikalawang puntos na si Heijen. Nagulat naman si Ji-pyong sa ginawa ni Higang. Naisip din ni Ji-pyong na paano daw kaya nagawang subukang saluhin ni Higang ang pouch kahit na ito ay naka-blindfold. Bumato muli si Heijen at sa pagkakataong iyon ay nakaiwas si Higang. May pag-asang manalo si Heijen sa larong ito kung magpapatuloy ang kanyang magandang ginagawa. Ngunit ng mga sandaling iyon, ang mga tunog na nagmula sa yabag ni Higang at ang ingay ng hangin na nagmula sa paghahati ng kanyang kamao ay biglang naglaho. Nagawa din ni Higang na burahin ang kanyang pag-iral. Ang lahat ng ito ay nawala sa pandinig ni Heijen, kaya naman, naisip niya kung nasaan na daw kaya si Higang. Biglang naalala ni Heijen ang mga panahon noong naglalaro sila ni Higang ng Capture the Goblin. Kahit isang beses ay hindi man lamang siya nanalo sa larong ito laban kay Higang. Sa ilang sandali ay biglang nakaramdam ng lamig si Heijen na nagmula sa hangin sa paligid. Sobrang nagulat si Heijen dahil bigla siyang tinamaan sa kanyang noo ng pouch na hawak-hawak ni Higang, at pagkatapos, si Heijen ay biglang lumagpak sa sahig. Ang pangyayaring ito ay nangangahulugan na si Higang ang nanalo sa Capture the Goblin. Ayon kasi sa patakaran na ginawa ni Ji-pyong, ang taong makakatama ng pouch sa kanyang kalaban habang hawak nito ang pouch sa kanyang kamay ang siyang mananalo. Pwede bang itigil mo na ang pagiging malamig mo sa akin? Sabi ni Heijen kay Higang. Umalis ka na, sagot naman ni Higang, kung iisipin, ito ay isang bagay na pinagsisisihan ko. Dapat ay naisip ko kung bakit nagbago si Hang, sabi ni Heijen sa kanyang isip. Patawarin mo ako Hang, sabi ni Heijen kay Higang, ako ang nanalo. Pero, bakit kung magsalita ka ay parang ikaw ang nanalo, sabi muli ni Higang kay Heijen. Nagkakamali ka, hindi ganun, kinuha ko kasi lahat ng gamit mo, sabi muli ni Heijen. Anong ibig mong sabihin? Sabi muli ni Higang, ano kasi? Nang dahil sa akin, si Ina, nabalitaan ko na siya ay namatay nang dahil sa siya ay nagkasakit habang ipinapanganak niya ako, sagot ni Heijen. Ikaw talaga, huwag kang magsalita ng mga ganyang bagay. Gayunpaman, dahil ako ang nanalo, simula ngayon, gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Pumunta ka sa aking silid bukas ng umaga, maliwanag ba? Sabi muli ni Higang kay Heijen at pagkatapos ay kinurot nito ang pisngi ni Heijen. Young Master, tumigil po kayo, sabi ni Ji-pyong kina Higang at Heijen, hindi naman yata patas iyang mga sinasabi mo. Sabi muli ni Heijen, sinabi ko na bibigyan ko siya ng clue para pahabain ang buhay niya kung mananalo siya, pero hindi ko inaasahan na gagawin niya talaga, nakakagulat na bata talaga itong si Higang, sabi naman ng matandang lalaki sa kanyang sarili. Kinabukasan, nagtungo nga si Heijen sa bahay na tinutuluyan ni Higang.
Anong ibig mong sabihin? Nais mong sabihin ko kay ama na ako na ang magiging pinakabatang pinuno. Ngunit hindi na natin maibabalik ang ginawang desisyon ni ama, sabi ni Heijen kay Yigang. Upang maging batang pinuno, may dalawang pangangailangan na dapat na matupad. Una, kailangan munang kumuha ng pahintulot mula sa korte ng mga matatanda at ang ikalawa ay pahintulot naman mula rin sa pinuno. Natupad pa lamang ni Heijen ang unang kondisyon kaya hindi pa opisyal ang kanyang pagiging batang pinuno. Hindi ko gusto ang posisyon na maging batang pinuno. Hindi ako mabubuhay ng lampas sa 20 taon. Mas gugustuhin kong ipaubaya na sa iyo ang mga nakakainis na bagay at mamuhay na ng malaya, sabi ni Yigang. Ito ang unang beses na nakakita ako ng taong tumanggi sa posisyon bilang isang batang pinuno, sabi ng matandang lalaki. Pero Heijen, tungkol sa pagkamatay ni ina, totoo na nahirapan si ina sa panganganak sayo. Ngunit, pinatahimik ng pinuno ang lahat tungkol sa bagay na iyon. Sino bang nagsabi nito sa iyo? Sabi naman ni Yigang kay Heijen. Si uncle ang nagsabi noon sa akin, wala daw sana siyang balak sabihin iyon sa akin, dahil dapat ko na daw iyong kalimutan. Pero, hindi ko kaya, sagot ni Heijen, si Jintai ba ang tinutukoy niya? Sumpain ang lokong iyon, para siyang tunay na anak ng isang aso, sabi ng matandang lalaki. Si Uncle Jintai ang isa sa mga iilang mabubuting tao sa angkan ng Beck, sabi naman ni Yigang. Kung ako ang magiging pinakabatang pinuno, ikaw naman Hang. Ano naman ang iyong gagawin, sabi naman ni Heijen. Ayokong maghintay na lamang ng aking kamatayan, kailangan kong subukang ayusin ang aking katawan, sagot ni Yigang. Nakakita ka na ba ng solusyon? Nakipag-ugnayan ka ba sa Heaven's Master Divine Physician? Sabi muli ni Heijen. Hindi ko nga alam kung ito ay ganap na gagaling, at sino ang nakakaalam kung ang Heaven's Master Divine Physician ay maaaring makapagpagaling ng Taiyin Chi blockage. Ang sinusubukan kong gawin ay bisitahin ang Changrim, sagot ni Yigang. Oo, ang matandang Changrim ay hindi karaniwan, kaya naman, baka matulungan ka nila, sabi naman ng matandang lalaki. Maraming ekspertong martial artist sa mundo, ngunit, marami ang hindi maaaring ituring na umabot sa isang di pangkaraniwan na higit sa mga limitasyon ng tao. Ang mga itinuturing na nakarating sa ganoong kaharian ay ang Orthodox Faction's Abbot of Shaolin, ang Wudang Sect Sword Emperor, at ang ikatlo ay ang Changrim's Murim Master at ito ang namumuno sa Changrim. Ang Changrim ay maihahambing sa 9 na dakilang sekta. Ngunit, ang mga nakilala lamang ang mga kasanayan ang maaaring umalis ng teritoryo. Kaya naman, may kaunting kilala tungkol sa kanila sa kabila ng kanilang pagpapasya. Noong nanatili ako sa Changrim, minsan ay natulungan ko sila, sabi ng matandang lalaki. Hindi ko pa narinig ang tungkol sa kanila, sagot ni Yigang. Hindi ko kailanman sinabi sa buong angkan ang tungkol dito, sabi muli ng matandang lalaki. Malakas din siguro ang Changrim noong araw, ano ang tulong na kailangan nilang hilingin sa Divine Immortal Blade, sabi ni Yigang sa kanyang isip. Gayunpaman, kung ipapakita mo sa kanila ang token na natanggap ko noon, sigurado akong makikinig sila sa anumang kahilingan na mayroon ka. Ang token ay nakatago sa loob ng Qinglong Temple, kaya naman, kinakailangan mong makita ang token na ito at magtungo ka sa Changrim, paliwanag ng matandang lalaki. Narinig ko dati na ang mga nasa Changrim ay bihasa sa panloob na enerhiya, sabi ni Heijen. Tama ka, baka makatulong sila sa aking Taiyin Chi blockage, sabi naman ni Yigang, kung ganoon, malapit mo na silang makilala, may isang taga-Changrim na bibisita sa loob ng ilang araw kasama ang ibang mga alagad ng angkan, sabi muli ni Heijen. Talaga ba? Masayang-masayang sabi ni Yigang, naisip naman ni Yigang na maaari niyang ipakita sa taga-Changrim ang token sa araw ng pagdating ng mga ito at humingi ng tulong. Kaya naman, mas mabuting hanapin mo agad ang token na iyon.
Naglagay ako ng ilang bagay para maiwasan ang mga magnanakaw. Kaya mas mabuting kumuha ka ng makatutulong sa iyo, sabi ng matandang lalaki. Wala naman akong maaaring isama, sabi naman ni Yigang. Mayroon kang maaaring isama at siya ay nasa iyong harapan ngayon, sabi muli ng matandang lalaki. Heijen, gusto mo bang sumama sa akin? Sabi ni Yigang kay Heijen. Ako ba? Oo naman, sige, sasamahan kita, masayang sagot ni Heijen. Agad na lumabas sina Yigang at Heijen upang magtungo sa Qinglong Temple. Bakit galit ka pa din? Sinabi ko sa iyo na siguraduhin mo na hindi mahalata, sabi ni Yigang. Akala ko kasi ay ang ibig mong sabihin ay lumabas, sagot ni Heijen. Sa palagay ni Yigang ay medyo sobra upang sabihin sa isang bata na dumating na nakabihis upang gamulong sa putik. Sige, maaari kang kumuha ng ilang minatamis, sabi ni Yigang kay Heijen. Sige, sagot ni Heijen at ito ay biglang tumakbo sa lalaking nagtitinda ng minatamis. Naisip ni Yigang na ito ang unang beses na lumabas si Heijen na walang nakabantay dito. Kaya naman, sa kanyang palagay ay magiging kapana-panabik ang mga susunod na mangyayari. Ito ba talaga ang tamang daan? Napakaabala naman ng mga taong naririto, sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Ito ay isang templo para sambahin ang isang Diyos ng kayamanan. Siyempre, magiging abala talaga ang lahat ng mga tao sa paligid nito. Malapit na tayo, doon ang daan, sagot ng matandang lalaki sabay turo nito ang daan patungo sa Qinglong Temple. Hang, paano mo nalaman kung nasaan ang Divine Immortal Blades Relic? Tanong ni Heijen kay Yigang. Ang lugar na aking tinutuluyan ay kanyang pag-aari. Ito ay nabasa ko sa aklat na nakita ko doon, sagot ni Yigang bilang pag-aalibay niya dahil nga hindi naman nakikita ni Heijen ang matandang lalaki dahil si Yigang lamang ang tanging nakakakita dito. Isang relic ng Divine Immortal Blade na hindi alam ng mga matatanda. Sana ay nandun talaga iyon, nakangiting sabi ni Heijen. Hinahangaan mo ba ang Divine Immortal Blade? Tanong ni Yigang kay Heijen. Siyempre naman, walang kasing dakila ang martial artist na gaya niya, sagot ni Heijen. Napakatalinong bata, hindi gaya ng kanyang kapatid, sabi ng matandang lalaki. Ituro mo na ang tamang daan, sabi naman ni Heijen sa matandang lalaki. Huwag kang magmadali, malapit na tayo, sagot ng matandang lalaki. Narating na ni Yigang at Heijen ang Golden Pavilion. Hang, narito ba talaga ang relic sa pavilion na ito? Tanong ni Heijen. Sa palagay ko ay maaaring wala na ang templong iyon, sabi ni Yigang. Walang paraan na maalis ng isang tao ang isang templo para sa isang Diyos ng kayamanan. Itinayo ang lugar na ito ng mga nagnanais ng yaman. Nasa loob nito ang hinahanap mo, sagot ng matandang lalaki. Pumasok na tayo, sabi muli ni Yigang, isang lalaki ang biglang hamarang kina Yigang at Heijen nang papasok na sila sa loob ng templo. Hindi kayo maaaring pumasok, huwag kayong magpagala-gala dito. Mga pulubi kayo, sabi ng lalaki kina Yigang at Heijen. Ang lakas ng loob mo, sabi ni Heijen sa lalaki, sandali Heijen. Huwag kang gagawa ng kahit na ano, pagsasaway ni Yigang kay Heijen. Agad na inihagis ni Yigang ang hawak nitong maliit na supot at tinamaan niya ang lalaki sa mukha nito. Binuksan ng lalaki ang supot at ito ay naglalaman ng mga pilak na barya. Saan nakuha ng batang tulad mo ang mga perang ito? Tanong ng lalaki. Ano pa bang ginagawa mo? Ihatid mo na kami sa loob. Gusto ko ng tahimik na lugar, at pagkatapos, dalhan mo kami ng pagkain, sabi ni Yigang sa lalaki, masusunod po, sagot ng lalaki, nakapasok na sina Yigang sa loob at dinala sila ng lalaki sa isang silid, may pag-uusapan kami kaya maya-maya mo dalhin ang pagkain dito, sabi muli ni Yigang sa lalaki, sige po, sagot ng lalaki at ito ay umalis na, iyon na siguro ang hinahanap natin, tara. Puntahan na natin,
sabi ni Yigang at nakita na nito ang hinahanap nilang Qinglong Temple. Sandali, wala pa dito ang ating pagkain, sagot ni Heijen. Sinabi ko sa kanya na mamaya niya dalhin ang pagkain kaya may oras pa tayo, sabi muli ni Yigang. Sige, bobo din pala ang lalaking iyon, nakangiting sabi ni Heijen. Nang marating nila ang templo ay agad silang pumasok sa loob at nakita nila sa loob nito ang isang malaking gintong rebulto. Pindutin mo ang bandang ibaba ng rebultong iyon, sagot ng matandang lalaki at itinuro nito ang rebulto. Agad namang pinindot ni Yigang ang parteng ibaba ng rebulto. Pagkatapos, biglang bumukas ang sahig at ito ay sobrang ikinagulat ni Heijen. Alam mo rin ang tungkol dito, nakakahanga naman, masayang sabi ni Heijen. Ako ang dapat na hinahangaan niya, sabi naman ng matandang lalaki. Hindi natin alam kung ano ang nasa loob, kaya naman, kailangan nating mag-ingat, sabi ni Yigang. Magkasabay na tumalon sina Yigang at Heijen papunta sa silid na nasa ilalim ng sahig. Pagbaba nila sa loob, may nakita silang isang maliit na rebulto. May mga bakas na naiwan ang mga taong nakarating sa lugar na ito. Naisip naman ni Yigang kung may ibang nakarating na daw ba kaya sa lugar na ito. Kung sakaling mayroon nga, hindi na daw niya kailangang mag-alala sa mga bitag na nakapaloob dito. May nakita din si Yigang na ilang piraso ng mga lumang papel na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Ang mga papel na ito ay naglalaman ng mga detalye tungkol sa may-ari ng pavilion at ang ibang nakasulat sa papel ay hindi niya maintindihan dahil ito ay nakasulat gamit ang code. Iyan ang code ng mababang uri ng sekta, sabi ng matandang lalaki. Maaari mo bang basahin ito? Sabi ni Yigang sa matandang lalaki. Kaunti lamang, parang nag-aaway sila sa posisyon ng pagiging branch manager. Ito kasi ay isa sa kanilang teritoryo, sabi muli ng matandang lalaki. Ito ba ay ang rebulto ng Pixia? Tanong ni Heijen habang ito ay nakalapit sa rebulto. Ang Pixia ay isang mythical creature na sinasabing nagdadala ng magandang kapalaran at nagtataboy ng malas. Ang rebultong iyan, kailangan mo lang tusukin ang mga mata nito, sabi ng matandang lalaki. Siguradong ginawa mo itong komplikado, sabi naman ni Yigang. Iyan ang isang importanteng bagay, sabi muli ng matandang lalaki. Malamang ay nasa kabila ng pader ang token, sabi ni Yigang. Talaga ba? Sabi naman ni Heijen, pwede ka bang umiwas ng kaunti riyan? Sabi muli ni Yigang kay Heijen. Binigyan ng matandang lalaki si Yigang ng espada at tinusok nito ang mata ng rebulto. Pagkatapos nito, agad namang bumukas ang pader at lumabas din ang liwanag na nagmumula sa silid na ito. Nakakasilaw ang liwanag na ito, sabi ni Yigang, liwanag. Pero ito ay madilim, nagtatakang tanong ni Heijen. Anong sinabi mo? Nagtatakang tanong din ni Yigang kay Heijen. Alam kong hindi ka ordinaryo sa sandaling hinawakan mo ang aking selyadong espada. Sige na, pumasok ka na, gawin mo na ang pagkakataon na ibinigay sa iyo, sabi ng matandang lalaki. Agad na pumasok si Yigang sa silid at nasa loob ng silid na ito ang token ng Divine Immortal Blade. Kinuha ni Yigang ang token at biglang may lumabas na liwanag na nagmula sa token na ito. Sa ilang sandali ay biglang naging kulay puti ang paligid na kinaroroonan ni Yigang. Nasaan ako? Anong lugar ito? Sabi ni Yigang. Hay nako, bobo ka talaga, sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito si Yigang sa balikat nito. Nagulat naman si Yigang dahil nagawa na ng matandang lalaki na siya ay mahawakan. Divine Immortal Blade, ang iyong katawan ay hindi na isang transparent. Gulat na sabi ni Yigang. Napakaswerte mo talaga, ipinanganak kang may swerte na nagmula sa langit, sabi muli ng matandang lalaki. Ipinanganak akong may Taiyin Chi blockage at hindi swerte na nagmula sa langit, sabi muli ni Yigang. Hindi ba't isang swerte na nagmula sa langit para sa iyo ang matuto mula sa isang asetikong master na tulad ko? At higit sa lahat,
nakuha mo ang espiritual na kapangyarihan ng mata ng Pixia. Kaya't ano ang tawag mo dito? Di ba't ito ay swerte na nagmula sa langit? Sabi muli ng matandang lalaki. Ito ba ang mata ng Pixia? Tanong ni Yigang habang nakalagay sa palad nito ang token na kanyang nakuha sa Qinglong Temple. Tama, iyan ang mata ng Chongrim. Kinuha ko iyan at ginawa kong isang kwintas, paliwanag ng matandang lalaki. Kung ganoon, mayroong multo, sa aking palagay, ang mga hayop mula sa mga kwento ay umiiral, sabi ni Yigang. Mabilis mong naintindihan, sagot ng matandang lalaki. Ano iyong espiritual na kapangyarihan na sinasabi mo? Ang tinutukoy mo ba ay ang liwanag na pumasok sa aking katawan kanina? Tanong ni Yigang. Oo, ang panloob na enerhiya mula sa lower dantian ay galing sa middle dantian. At ang pinagmulan ng middle dantian ay ang upper dantian. Ang pinagmulan naman ng lakas ng upper dantian ay ang spiritual power. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng kwintas na iyan, ang iyong Taiyin Chi blockage ay matutulungan ng kahit kaunti, paliwanag ng matandang lalaki. Kahit na medyo nakakapagod ang paggamit nito, tiyak naman na ito ay makakatulong ng malaki, sabi ni Yigang. Napakadali mong nakuha ang isang bagay na karaniwang mahirap makuha, sabi muli ng matandang lalaki. Hang, gumising ka, pakiusap, gumising ka na, sabi ni Heijen habang ginigising niya si Yigang. Sa ilang sandali ay nagkaroon na ng malay si Yigang. Ayos ka lang ba? Halos 1 oras ka nang walang malay, sabi ni Heijen. Kung ganoon, 1 oras na pala akong walang malay, sabi ni Yigang. May bigla naman silang narinig na tinig na nagmumula sa labas ng lugar na kinaroroonan ni Yigang at Heijen. Heijen, ihanda mo ang iyong espada, sabi ni Yigang. Sige, sagot ni Heijen, nagising ka sa perpektong oras, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Perpekto, anong ibig mong sabihin na perpekto? Tanong ni Yigang at isinuot na nito ang kwintas. Ito ay isang pagkakataon upang subukan ang iyong bagong nakuhang kapangyarihan sa isang kalaban, kaya syempre, ito ay matatawag na isang perpekto, sagot ng matandang lalaki. Nakita ng mga lalaki ang siwang ng pader kaya naman binuksan nila ang pader at bumungad sa mga ito sina Yigang at Heijen. Sino ang mga palaboy na iyan? Sabi ng isang lalaki. Kapag pinatay ko ang mga batang iyan, siguradong babangungutin ako, sabi naman ng isang lalaki. Taga lower 5th gate ba kayo? Hindi ko alam na nananatili kayong lahat dito. Kung hahayaan ninyo kaming umalis, gagantimpalaan ko kayo, sabi ni Yigang sa mga lalaki. Ano ba naman iyan? Nakakatakot, ha, sabi muli ng isang lalaki. Bata ka pa, hindi ka ba natatakot sa kanila? Tanong ng matandang lalaki kay Yigang. Makabubuting bumuo ng relasyon sa mga taga lower 5th gate, sagot ni Yigang. Mayroong tamang lugar at oras para dyan, kaya naman, huwag kang magmadali, sabi muli ng matandang lalaki. Maliit na bata, kapuri-puri ang iyong kumpiyansa sa iyong sarili, sabi muli ng isang lalaki at ito ay akmang huhugot ng dala nitong espada. Si Heijen naman ay agad-agad sumugod sa mga lalaki habang hawak nito ang kanyang espada. Nagawang patayin ni Heijen ang 2 lalaki sa pamamagitan ng paghiwa sa mga ito gamit ang kanyang espada. Nang oras na iyon, si Yigang ay nagsimula na ding umatake gamit naman ang espadang ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Ang espada ni Yigang ay nag-stock sa katawan ng isang lalaki kaya naman, sinipa niya ito upang matanggal ang espada. Umatake naman ang isang lalaki kay Yigang at nagawa nitong mahiwa si Yigang sa leeg nito. Si Yigang naman ay medyo nakaramdam ng kaba dahil muntik na siyang mamatay nang dahil sa pag-atake sa kanya ng lalaki. Agad namang tinusok ni Yigang ang mga mata ng lalaking humiwa sa kanyang leeg gamit ang kanyang daliri. Ang mga mata ko, nasaan kang bata ka? Humanda ka sa akin, sigaw ng lalaki. Gumawa si Yigang ng ibang pamamaraan, at nagdagdag pa ito ng bilis sa kanyang galaw.
Umatake muli si Yigang at nagawa nitong pugutan ng ulo ang lalaki. Kahanga-hanga, gayunpaman, apo ka ng isang bek, huwag kang maging mapagmataas dahil natalo mo itong mga mapagmataas na ito, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Sige, naiintindihan ko, sagot ni Yigang. Ayos ka lang ba? Tanong naman ni Heijun kay Yigang. Oo, ayos lamang ako, sagot ni Yigang. Hindi ito ang iyong unang tunay na laban, tama ba? Tanong muli ni Yigang kay Heijun. Oo, tama ka, ito ay aking pangatlong laban, sagot ni Heijun. Naisip din naman ni Yigang na hindi din ito ang unang beses na nakapatay siya ng tao. Ang unang beses ay sa kanyang nakaraang buhay, may isang baliw na tumatakbo habang may hawak na kutsilyo sa hintuan ng bus. Upang protektahan ang kanyang ina na noon ay kanyang kasama, itinulak niya ang salarin gamit ang kanyang katawan. At sa hindi inaasahang pangyayari, ito ay nabangga ng bus na paparating. Pagkatapos ng imbestigasyon ng pulisya, napatunayang walang kasalanan si Yigang. Ngunit, ang pag-iisip na pumatay ng isang tao ay nagpasakit sa kanya ng ilang araw. Ang ikalawa ay noong si Yigang ay muling nagkatawang tao. Nangyari ito matapos na sumapi sa kanya ang Divine Immortal Blade. Nang oras na iyon, nahiwa niya ang tao gamit ang sarili niyang mga kamay. Ngunit, hindi ito nakakagulat gaya ng dati niyang buhay. Maaaring dahil ang lugar na iyon ay madilim at hindi normal ang kanyang katawan at siya ay apo ng angkan ng bek. Kung dumating siya para patayin ako, kailangan niyang maging handa para mamatay, sabi ni Yigang. Iyan ay isang magandang pag-iisip, sabi ng matandang lalaki. Grandmasters, salamat sa inyo, isang lalaki ang biglang nagsalita at ito ay ikinagulat ni Yigang at Heijun. Pinarusahan ninyo ang mga taksil na iyon, ang aming kanlurang sangay ay may utang na loob sa inyo. Kaya naman, sisiguraduhin kong magagantimpalaan kayo. Pagpapatuloy ng lalaki at ang lalaking ito kasi ay iginapos ng mga lalaki na nakalaban ni Yigang at Heijun kanina. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Yigang sa lalaki. Salamat sa pagliligtas mo sa akin, young master. Ang pangalan ko ay Junggo, sagot ni Junggo. Ang pangalang Junggo ay nabasa ni Yigang sa mga papel na nakita niya na nakapatong sa lamesa. Ayon sa nabasa ni Yigang, si Junggo ay kanang kamay ng anak ng punong sangay sa kanluran. Ang mga tao bang nakalaban namin kanina ay mga taga Lower Fifth Gate? Tanong muli ni Yigang. Oo, nag-alsa sila ng pumanaw ang dating punong sangay. Iuulat ko ito sa kasalukuyang punong sangay at sisiguraduhin kong mababayaran kayo, sagot ni Junggo. Sino ang sinasabi mong punong sangay? Kailangan kong malaman para mabayaran ako, sabi muli ni Yigang. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo, gayunpaman, hindi ko makakalimutan ang utang na ito, sabi muli ni Junggo. Paano ako magtitiwala sa iyong mga salita? Gusto mo bang mamatay? Tanong ni Yigang. Hinugot ni Yigang ang kanyang espada at idinikit nito ang espada sa leeg ni Junggo habang si Junggo naman ay tahimik lamang at hindi gumagalaw. Ikaw ay isang tapat na tao, sabi ni Yigang at ibinalik na nito ang kanyang espada sa lalagyan nito. Salamat. Sagot ni Junggo, nais lamang sanang takutin ni Yigang ang lalaki pero ang kanyang espada ay naging sobrang bigat. Ano ang magagawa mo para mabayaran ako? Tanong muli ni Yigang. Sige, ipaubaya na ninyo sa amin ang paglilinis ng lugar na ito. Sisiguraduhin naming hindi kayo masasangkot dito, at saka isa pa, ang aming sangay ay mahusay sa pangangalap ng impormasyon. Kung bibigyan ninyo kami ng pagkakataon, sisiguraduhin kong pagsisilbihan kita sa abot ng aking makakaya, sagot ni Junggo, mas kapaki-pakinabang siya kaysa sa naisip ko. Ano sa iyong palagay? Sabi ni Yigang sa matandang lalaki, kung ito ay may kinalaman sa mga taga Lower Fifth Gate, hindi naman masama na bumuo ng relasyon sa kanila. Gawin mo kung ano ang nais mong gawin, sagot ng matandang lalaki. Naisip naman ni Yigang na subukan ang kakayahan ni Jinggo.
Hulaan mo kung sino ako, kung ang sagot mo ay makatotohanan, bibigyan kita ng iyong gagawin, sabi ni Yigang kay Jingo. Hindi ako sigurado pero, parang ikaw ay isang binatilyo pa lamang. Ang iyong pananalita ay elegante kaya siguradong ikaw ay anak ng sikat na pamilya. Kung may lugar ang pagiging martial arts master sa edad mo, maaaring ikaw ay ang kahangahangang miyembro ng angkan ng Beck na si Heijen Beck at hindi ang kapatid nito na isang tamad, sagot ni Jingo. Natawa naman ang matandang lalaki sa sinabi ni Jingo. Habang si Yigang naman ay nakaramdam ng inis, loko-loko ka. Ang lakas ng loob mong sabihin iyan, sabi naman ni Heijen. Ayos lang, sa pagkakataong ito, ayusin mo ang impormasyon ng mga taong bumibisita sa angkan ng Beck. Ikaw na ang baalang magtanggol ng lubid na nakatali sa iyo, sabi ni Yigang at ibinagsak nito sa sahig ang supot na naglalaman ng mga pilak na barya. Hayaan na lamang ninyo ako dito, maraming salamat, sabi muli ni Jingo. Bumalik na tayo, sabi ni Yigang kay Heijen, sige hang. Pero, kung babalik tayo, siguradong maraming gulo ang mangyayari, nag-aalalang sagot ni Heijen. Bakit, natatakot ka ba? Tanong muli ni Yigang, hindi, sagot ni Heijen. Huwag kang mag-alala, ito ay aking responsibilidad, kaya naman, hindi tayo masasangkot sa maraming gulo, sagot ni Yigang. Nagpunta ba sina Yigang at Heijen sa isang tindahan ng alak? Tanong ng pinuno sa punong tagapamahala. Oo, isang utusan sa malapit ang nakakita sa kanila, sagot ng punong tagapamahala. Gaano nakatagal mula nang makauwi siya para gumawa siya ng bagay na napakaangas, hindi maaari, pupunta ako sa tirahan ni Yigang, seryosong sabi ng pinuno. Agad na nagtungo ang pinuno sa tinutuluyan ni Yigang. Bilang parusa, pinalo ng pinuno si Yigang ng maliit na sanga ng kahoy sa mga binti nito. Kababalik mo lamang, pero, tinuruan mong uminom ng alak ang iyong nakababatang kapatid. Alam mo ba na ikaw ay isang Beck, sabi ng pinuno kay Yigang. Patawad po, sagot ni Yigang, sa loob ng 5 taon, muling gaganapin ang konseho ng 7 bituin. Kung ang 9 na dakilang sekta ay mayroong konseho ng Dragon at Phoenix, ang 7 dakilang angkan naman ay mayroong konseho ng 7 bituin. Matagal na panahon na ang nakalipas, ito ay isang pulong para sa mga tao upang magtipon at makipagkompetensya sa kanilang martial arts. Ngunit mula noon, ito ay naging isang pagtitipon para sa mga kabataan at mahuhusay na martial artist upang bumuo ng mga koneksyon. At si Heijen ay dadalo sa konsehong iyon, paliwanag ng pinuno. Alam ko naman po iyon, sagot ni Yigang, ang angkan ng Moyong, ang angkan ng Habakpang at ang sekto ng Changrim ay bibisita sa ating angkan. Iniisip ko na binabalak nilang maging kaibigan ng kanilang mga anak si Heijen. Dapat ay maging kaibigan mo din sila, paliwanag ng pinuno. Patawad po, pero, wala akong anumang interes sa konseho ng 7 bituin, sabi ni Yigang. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin mo, ang dahilan kung bakit kita pinarusahan ngayon ay para ayusin mo din ang iyong ugali. Balak mo bang maging walang ingat sa harap ng mga alagad ng ibang angkan? Ang mga pagkakamali mo ay magdudulot ng kahihiyan sa akin at kay Heijen. Kaya naman, kumilos ka ng naaayon, sabi muli ng pinuno. At pagkatapos ng pag-uusap ng pinuno at ni Yigang, ang pinuno ay lumabas na ng silid ni Yigang. Parang hindi mo na kailangang hanapin kailanman ang mga batang Changrim. Iyan ay isang napakagandang bagay, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Pero, bakit nais niyang makita ko ang mga batang iyon? Tanong ni Yigang. Sinusubukan niyang gumawa ng pagkakataon para magkaroon ka ng mga bagong kaibigan dahil wala kang kahit isang naging kaibigan. Hindi mo pa talaga kilala ang iyong ama, sabi muli ng matandang lalaki. Pakiramdam ko kasi ay ipapahiya ko lamang siya, sabi muli ni Yigang. Bigla namang sumilip ang punong tagapamahala sa silid ni Yigang.
Young Master, putol na sabi ng punong tagapamahala. Bakit, ano ang iyong kailangan sa akin? Tanong ni Yigang sa punong tagapamahala. Wala naman masyado, pero, may nais sana akong ibigay sa iyo. Kung ilalagay mo ito sa iyong pinsala, makakatulong ito sa iyo, sagot ng punong tagapamahala. Sige, maraming salamat, sagot ni Yigang, ito ay isang lihim sa pinuno. Kaya naman, ikaw na ang bahala, sabi muli ng punong tagapamahala. Ibinigay ng punong tagapamahala ang isang kulay pula na kahon at ito ay naglalaman ng sekretong gamot ng angkan ng Bek. Napaka-presko ng amoy, iyan ang sekretong gamot ng angkan ng Bek, para maitago ang gayong mahalagang gamot sa isang lumang kahon, siguradong ito ay lubhang misteryoso, sabi ng matandang lalaki. Naisip ni Yigang na napakasama ng kanyang ama para sa pagiging tapat nito. Maglagay ka na ng gamot na iyan at ikaw ay matulog na para ikaw ay makapagpahinga, mas mabuting magmadali ka sa iyong pagsasanay. Sabi muli ng matandang lalaki, sige, sagot ni Yigang. Kinabukasan, si Yigang ay muling nagsanay, mali ang iyong postura. Hindi mo dapat igalaw ang iyong katawan, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Si Yigang ay halos isang oras na sa ganoong posisyon kaya bakas na sa hitsura ni Yigang ang pagod at sakit ng katawan. Para na akong mamamatay, sabi ni Yigang at ito ay sumuko na sa kanyang ginawang posisyon. Ngayon naman, umupo ka ng nakadekwatro, ituturo ko ngayon sa iyo kung paano mabawi ang iyong likas na pangunahing enerhiya gamit ang espiritual na kapangyarihan. Dahil naubos mo na ang lahat ng iyong lakas, dapat na mas madali mong madama ang sentro ng iyong likas na enerhiya, sabi muli ng matandang lalaki. Gagamit ng espiritual na kapangyarihan upang mabawi ang aking likas na pangunahing enerhiya. Paano ko naman iyon gagawin? Tanong ni Yigang. Ang katawan ng tao ay parang bukal na may tatlong pinanggagalingan. Ang espiritual na kapangyarihan ng sentro ng pangitaas na enerhiya ay pumupuno sa sentro ng nasa gitnang enerhiya. Pinupuno ng likas na enerhiya ng sentro ng gitnang enerhiya ang mas mababang sentro ng enerhiya ng panloob na enerhiya. Talagang imposible na palaguin ang iyong likas na pangunahing enerhiya, kahit nataglay mo ang mata ng piksiya. Kailangan mo ng isang bagay tulad ng pagtupad ng hiling ng hiyas na dragon, ngunit, nakita mo ako gamit ang iyong espiritual na kapangyarihan, ibig sabihin, medyo bukas na ang iyong banal na mata na matatamo lamang sa pagkakaroon ng malinis na puso, itaya natin ang ating pag-asa sa iyong katangian. Ngayon, ang likas na pangunahing enerhiya ay isang maselen na bagay, kaya naman, kailangan mong mag-focus kung ayaw mong mamatay. Paliwanag ng matandang lalaki. Pagkalipas ng ilang oras, si Yigang ay biglang sumuka ng dugo. Ayos, talagang gumana ito, sabi ni Yigang, ang masamang enerhiya ay nakuha. Ngayon, anong pakiramdam mo? Sabi naman ng matandang lalaki. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon, sagot ni Yigang. Mas madali mo na ngayong magagamit ang Qigong, panandalian lamang siguro ito. Pero, maaari mong subukan ang susunod na hakbang, sabi muli ng matandang lalaki. Susunod na hakbang, ano naman iyon? Tanong ni Yigang. Ano sa palagay mo, kaya ba ng mga tao na patigasin ang kanilang mga kamao na parang bakal? Ito ay parang isang piraso ng cake na biglang tumitigas at ito ay gagamitin upang basagin ang ilong ng isang tao. Iyan ang ikalawang hakbang ng Taiyin Meridian. Siyempre, ang pagdating sa puntong iyon ay magtatagal. Kaya naman, ituturo ko sa iyo ang mga pangunahing kaalaman bukas, paliwanag ng matandang lalaki. Maggagabi na, sabi ni Yigang, lalabas ka na naman. Sa aking palagay, hindi sapat ang parusa sa iyo, sabi ng matandang lalaki. Nakatanggap ako ng pahintulot na lumabas sa oras na ito. Makikilala ko kasi ngayon ang alagad ng sekta ng Hao, sagot ni Yigang. Ang sekta ng Hao ay ang tinatawag na mga taga Lower Fifth Gate. Samantala,
sa itaas ng Golden Pavilion, dumating na ang mga anak ng angkan ng Moyong at ang mga taga Changrim. Ang mga inumin dito ay palaging napakasarap, sabi ni Tak. Si Tak ay isa sa miyembro ng angkan ng Moyong at siya ay isang kaanib sa konseho ng 7 bituin. Magkikita tayo bukas ng pinuno ng angkan ng Bek, ayos lang ba na umiinom ka ngayon, sabi naman ni Jin kay Tak. Si Jin ay isa ding miyembro ng angkan ng Moyong at ito naman ay isang kandidato sa hinaharap bilang isang kaanib ng konseho ng 7 bituin. Ikaw naman Jin Leon, nagmula ka pa sa Xi'an, kailangan nating aliwin ang ating mga sarili, gusto mo rin bang uminom? Sabi naman ni Jin kay Jin Leon. Si Jin Leon naman ay isang second class na disipulo ng mga taga Changrim. Hindi, salamat na lang, sagot ni Jin Leon. Kasama naman ni Jin Leon si Peng Mua. Si Peng ay isa ding miyembro ng mga taga Changrim at ito ay isa ding kandidato bilang isang kaanib ng konseho ng 7 bituin. Hang Nim, dahil mas malakas ka ng 100 beses kay Yunhil Bek, dapat ay mas malakas ako kay Heijun Bek, tama ba? Tanong muli ni Jin kay Tak. Si Yunhil ay isang miyembro ng martial artist ng angkan ng Bek at kasalukuyang kasali sa konseho ng 7 bituin. Hindi ako sigurado, makikita mo kapag nakilala mo siya, sagot ni Tak. Sige, sabi muli ni Jin, pwede ba na itahimik ninyo ang inyong bibig habang kumakain, galit na sabi ni Peng. Patawad, sagot ni Jin, kumain kayo ng tahimik, sabi muli ni Peng. Sige, sagot muli ni Jin, ipagpaumanhin ninyo, ako ay lalabas na. Gusto ko na kasi sanang magpahinga, sabi naman ni Jin Leon. Manatili ka muna dito, huwag ka munang lumabas, tayo ay magkwentuhan muna, sabi ni Tak kay Jin Leon. Ako ay medyo pagod na at nais ko nang magpahinga, sagot ni Jin Leon. Lumabas na si Jin Leon upang makalanghap ng sariwang hangin. Mas maganda na ang pakiramdam ko ngayon, sabi ni Jin Leon sa kanyang sarili at ito ay biglang napabuntong hininga. Inaakala ni Jin Leon na babalik na siya sa kanyang sekta pagkatapos ng 4 na taon. At bigla niyang naisip ang isang mensahe na nagmula sa kanyang master. Isang pulang bituin ang sumikat sa hilagang kalangitan. Tila isang bagong alon ang dumaan sa angkan ng Bek. Naisip muli ni Jin Leon na wala siyang pagpipilian kundi ang magtiwala sa bracelet na kanyang suot sa ngayon. Ang bracelet na ito ay isa sa mga kayamanan ng mga taga Changrim. Ang bracelet na ito din ay nagbe-vibrate kapag ito ay may nararamdamang dakila o misteryoso sa paligid. Ani, nakangiting sabi ni Peng kay Jin Leon, dapat ay nagtagal ka pa sa loob. Bakit nga ba lumabas ka na agad? Tanong ni Jin Leon kay Peng. Hindi ko gustong makita ang mga mukha nila ng mas matagal. Higit sa lahat, ay ang Jin na iyon, halatang halata naman na may gusto siya sa akin, mas mahina siya kaysa sa akin, pero, kung umasta siya ay parang napakalakas niya, ayaw ko talaga sa kanya, sagot ni Peng, hahaha, kung ganoon, anong klase ng lalaki naman ang gusto mo? Tanong muli ni Jin Leon, ang gusto ko ay isang mahinang lalaki dahil gusto ko ay ako ang magpoprotekta sa kanya, sagot ni Peng, kakaiba naman ang gusto mo, sabi muli ni Jin Leon. Pero, pinakagusto pa rin kita, sabi ni Peng at bigla nitong hinawakan si Jin Leon sa balikat nito. Gustong gusto din kita, nakangiting sagot ni Jin Leon. Ani, bakit hindi ka mamasyal? Mas gumagaan kasi ang pakiramdam ko kapag namamasyal ako, sabi muli ni Peng. Naisip naman ni Jin Leon na ang totoong dahilan kung bakit lumabas si Peng at ito ay sumunod sa kanya ay dahil ito ay nag-aalala sa kanya. Dapat ko bang gawin iyon? Tanong ni Jin Leon, halos gabi na, kaya mag-ingat ka, sagot ni Peng. Sige na, magpahinga ka na, ako ay mamamasyal muna sandali, sabi muli ni Jin Leon. Umalis nga si Jin Leon upang mamasyal at maglakad-lakad. Ngunit, hindi naman niya alam kung saan siya pupunta.
Isang lalaki ang biglang bumati. Naisip naman ni Jean Leon na bakit naman siya babatiin ng lalaking ito gayong hindi naman sila magkakilala. Sa kanyang paglalakad ay bigla niyang nakasalubong si Yigang. Si Yigang pala ang binati ng lalaki at ito ay lumapit sa lalaki. Naisip muli ni Jean Leon na hindi man lamang niya naramdaman ang presensya ni Yigang hanggang sa si Yigang ay makalapit na sa kanya. Nang mga sandaling iyon, ang suot namang bracelet ni Jean Leon ay biglang nag-vibrate. Sa palagay ni Jean Leon, si Yigang ay hindi isang ordinaryong tao. Kaya naman, naisip niya na sundan ito. Habang sinusundan niya si Yigang, naalala muli niya ang mensahe sa kanya ng kanyang master at naisip niya na si Yigang siguro ang taong tinutukoy ng kanyang master sa mensahe nito. Ito ay lubhang mahirap para magawa ito sa loob ng 2 araw. Ang sekta ng Hao ay mas sanay kaysa sa naisip ko, sabi ni Yigang habang hawak nito ang isang liham na ibinigay sa kanya ng lalaki kanina. Nang mga sandaling iyon, si Yigang ay patungo sa libingan ni Sowa. Hindi ko alam kung gaano kaganda ang nilalaman ng liham na iyan, ngunit, iyan ay medyo kahanga-hanga, sabi ng matandang lalaki. Titingnan ko kapag nakauwi na ako, kung maganda ang nilalaman nito, kailangan kong makiusap upang magkaroon ng inspeksyon para sa pagkatao ng mga mamamatay tao na iyon at kung sino ang nag-utos sa kanila, sabi ni Yigang. Magandang ideya iyang maisip mo, sabi muli ng matandang lalaki. Kamusta ka na Sowa? Ang lugar na ito ay talagang mas mahusay na sa pangunahing tirahan kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Yigang at bigla nitong naisip ang nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin na ayaw mo nang bumalik sa inyong tirahan? Ang pamilya ay dapat mamuhay ng sama-sama, sabi ni Sowa kay Yigang. Wala ka namang pamilya, kaya naman, paano mo nasabi iyan? Sagot ni Yigang. Ano bang ibig mong sabihin na wala akong pamilya? Hindi ba't ikaw ay aking pamilya? Nakangiting sabi ni Sowa. Alam mo ba kung ano ang nangyari kay Sowa? Tanong ni Yigang sa matandang lalaki. Hindi ko din alam, hindi lahat ng namamatay ay nagiging multo na kagaya ko. Pagkatapos maabot ang estado ng pagiging ganap, nabuksan ang sentro ng aking pangitaas na enerhiya. Kasabay nito, nabuksan ko din ang aking dakilang mata. Nakamit ko ang mas mataas na pangunawa. At iyon ang dahilan kung bakit narito pa rin ang aking kamalayan pagkatapos mawala ang aking katawan, paliwanag ng matandang lalaki. Sinabi mo na mayroon din akong espiritual na kapangyarihan, sabi ni Yigang. Ikaw ay muling nagkatawang tao, at dahil ikaw ay nabuhay ng may Taiyin Chi blockage, ipinapalagay ko na ang iyong espiritual na kapangyarihan ay mas mataas din kaysa sa normal, sabi ng matandang lalaki. Paano ito may kukumpara sa iyo? Tanong muli ni Yigang. Ano, kumpara sa akin, sa palagay ko, ang sa iyo ay parang tubig sa isang mangkok, at ang sa akin naman ay parang isang lawa, sagot ng matandang lalaki. Malaki ba ang pagkakaiba ng dalawang iyon? Tanong muli ni Yigang. Ikaw ba ay nag-uusisa tungkol sa mundo sa pamamagitan ng mga mata ng isang taong nakarating sa estado ng pagiging ganap? Tanong ng matandang lalaki. Oo, sagot ni Yigang, dahil bumuti na ang katawan mo. Ang saglit ay sapat na, ipapahiram ko sa iyo ang bahagi ng aking espiritual na kapangyarihan sa pamamagitan ng landas na konektado sa aking pangitaas na enerhiya, sabi ng matandang lalaki at hinawakan nito ang ulo ni Yigang. Matapos hawakan ng matandang lalaki ang ulo ni Yigang, biglang napuno ng malakas na hangin ang paligid. Kamusta? Ang buhay ay nasa lahat ng dako, sabi ng matandang lalaki kay Yigang. Nang sandaling iyon naman ay gulat na gulat si Yigang sa kanyang mga nakikita dahil nagkaroon ng maliliit na liwanag na nakalutang sa hangin. Punong-puno ng liwanag, napakaganda, ito ba ang estado ng pagiging ganap, sabi ni Yigang. Sandali, sa aking palagay, ang iyong katawan ay hindi pa ganap na maayos, sabi muli ng matandang lalaki. Nakalikha si Jean Leon ng ingay sa di kalayuan habang sinusundan nito si Yigang. Kaya naman,
Agad na napatingin si Yigang sa kinatatayuan ni Jin Lian. Nakikilala mo ba siya? Tanong ng matandang lalaki. Hindi ko siya kilala, sagot ni Yigang, kanina, bago pa man sumapit na makita ni Yigang si Jin Lian. Patuloy na sinusundan ni Jin Lian si Yigang, naisip ni Jin Lian na si Yigang daw ay isang bata lamang na bumibisita sa namayapa nitong mahal sa buhay. At normal lamang daw na ang isang tao ay magbigay ng respeto sa isang taong namatay na. Kaya naman, naisip din niya na bumalik na lamang at tumigil na sa pagsunod kay Yigang dahil nakakahiya para sa isang taga Chongrim ang kanyang ginagawa. Ngunit sa hindi inaasahan, ang suot na bracelet ni Jin Lian ay muling nag-vibrate. Ito ang ikalawang beses na nag-vibrate ang bracelet ng dahil kay Yigang. Napatingin muli si Jin Lian kay Yigang at siya ay sobrang nagulat sa kanyang nakikita. Anong klaseng aura ang meron siya, para akong kaharap ng isang martial artist na kapantay ng isang pinuno, gulat na sabi ni Jin Lian sa kanyang isip. Matapos mawala ang puwersa na nagmumula kay Yigang, biglang sumikip ang dibdib ni Jin Lian at nakalikha siya ng ingay. Ang ingay na ito ang naging dahilan upang mapansin siya ni Yigang. Sino ka para sumilip sa isang taong nagbibigay respeto para sa isang namatay? Ikaw ay isang martial artist, dahil nakikita ko na mayroon kang dalang espada. Ang isang martial artist ay maaaring maging malaya. Ngunit, ikaw ay lumalampas na sa linya, sabi ni Yigang kay Jin Lian. Patawad, ako ay humihingi ng tawad sa aking nagawang paggambala sa iyo, sagot ni Jin Lian. Umalis ka na, hindi ako nasisiyahan sa ginawa mong paggambala sa akin, sabi ni Yigang. Aalis na ako, patawad muli, sagot ni Jin Lian. Si Jin Lian naman ay biglang lumipad paitaas at ito ay sobrang ikinagulat ni Yigang. Ang kanyang ginawa ay ang Qinggong, ang ibig sabihin lamang noon, ang taong iyon ay isang taga Chongrim, sabi ng matandang lalaki, taga Chongrim, siya kaya ay isa sa mga taga Chongrim na bibisita sa aming angkan, hindi ako gumawa ng anumang mali at hindi ako kailanman nagtungayaw sa kanya. Sabi ni Yigang, hahaha, magiging nakakatawa kung gagawin mo iyon, sabi naman ng matandang lalaki.